Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga kaistorya! Welcome back to At Home with Mardy. Today, we're taking a deep look into the shocking story behind one of the most talked about billion peso empires in the Philippines, built by Congressman Saldico. From luxury jets to government contracts worth billions, this story is full of power, controversy, and secrets we all need to know. Pero bago tayo magsimula, gusto kong malaman ang thoughts ninyo. Drop your questions and opinions in the comments because this isn't just about one person. It's about transparency, accountability, and how public money affects our lives. And if you want to support the channel, don't forget to like this video, comment, and subscribe so you won't miss our upcoming stories. Kaya kung curious kayo kung saan napupunta ang tax money natin at gusto nyong maintindihan ang mas malawak na picture, stay tuned at alamin natin ang 7 amazing truths sa empire ni Saldico. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Here are 7 amazing truths behind Saldico's billion peso empire. Number 1, founding of SunWest Construction and Development Corporation. In 1997, brothers Saldico and Christopher Quitoco founded SunWest Construction and Development Corporation. Nagsimula ito bilang isang construction company pero mabilis itong lumago at nakilala sa industriya sa pamamagitan ng pagkuha ng mga malalaking infrastructure projects. Habang lumilipas ang panahon, pinalawak nila ang negosyo. Pumasok sa real estate, energy at tourism hanggang sa nirebrand ito bilang SunWest Incorporated. Ang mabilis na paglago ng kumpanya ay dahil na rin sa sunod-sunod na government contracts na kanilang nakuha, lalo na sa mga proyekto para sa flood control at road construction. Dahil dito, naging isa ang SunWest sa mga kilalang pangalan sa infrastructure development sa Pilipinas. Number 2, massive government contract portfolio. Mula 2016 hanggang 2025, nakakuha ang SunWest at mga affiliated companies nito ng tinatayang 86.1 billion peso na halaga ng contracts mula sa Department of Public Works and Highways na nagpatibay sa posisyon nila bilang isa sa mga nangungunang government contractors sa Pilipinas. This impressive portfolio underscored the company's strong presence in the infrastructure sector during a crucial period of national development. Pero kasabay ng laki ng mga kontratang ito, dumami rin ang mga tanong at puna mula sa publiko. Marami sa mga proyektong nakapangalan sa SunWest ang nai-report na hindi tapos, mababa ang kalidad o di kaya'y hindi talaga na ipatayo. Tinatawag itong mga ghost projects. Dahil dito, nabuo ang kontrobersya at maraming issue ang lumulutang kaugnay ng transparency, accountability at tamang paggamit ng pondo ng bayan para sa mga infrastructure projects. Number 3, luxury air fleet valued at 4.7 billion.
Most companies, including Misibis Aviation and Development Corporation, Highton Construction Development Corporation, and QM Builders, reportedly own 11 aircraft valued at 4.7 billion. Kabilang dito ang isang sleek na Gulfstream G350 private jet at ilang Bell 505 helicopters na pangunahing ginagamit para mag-transport ng mga VIP guests papunta sa luxurious na Misibis Bay Resort sa Albay. Ang high-end na air fleet na ito ay nagpapakita ng investment ng kumpanya sa exclusive travel options na nag-underscore ng kanilang commitment na magbigay ng premium na experience sa kanilang mga kliyente. Number 4, Saldisco's involvement in controversial projects. Sa paglipas ng panahon, ang mga kumpanya na pag-aari ni Ko ay napasabak sa ilang high-profile na kontrobersya. Isa sa mga pinakaprominenteng insidente ay noong 2021 nang nalink ang SunWest sa iskandalong may kinalaman sa pagbili ng overpriced at outdated na mga laptop ng Department of Education. Dahil dito, maraming tanong ang lumitaw tungkol sa integridad ng bidding at purchasing processes. Bukod pa rito, na-implicate rin ang kumpanya sa Pharmaly scandal na tungkol sa procurement ng medical supplies noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ang mga kontrobersyang ito ay nagdulot ng malaking duda sa operasyon ng mga negosyo ni Ko at naging sanhi ng matinding scrutiny ng publiko sa papel ng kumpanya sa mga government projects. Number 5, political influence and alleged corruption. Habang nasa posisyon si Ko bilang miyembro ng House of Representatives, siya rin ang naging chair ng Appropriations Committee, isang powerful na posisyon. Sa panahon na ito, ang mga negosyo ng pamilya niya ay nakakuha ng malalaking government contracts. Kahit na nagsabi siya na nag-divest na siya sa mga kumpanyang ito, lumabas sa mga investigasyon na posibleng napanatili pa rin niya ang kontrol o interes sa SunWest sa pamamagitan ng iba't ibang subsidiaries. Ang mga bagong impormasyon na ito ay nagdulot ng mga aligasyon ng korupsyon at maling paggamit ng pundo ng bayan na nag-raise ng mga tanong tungkol sa conflict of interest at integridad ng proseso ng government procurement. Number 6, family tensions amid scandals. Habang patuloy na lumalalim ang mga kontrobersyang kinasasangkutan ni Saldico, nagsimulang lumabas sa publiko ang tensyon sa loob ng pamilya Ko. Si Ellis Ko, anak ni Saldi at isang fashion designer, ay hayagang nagpahayag ng pagkakondina sa umano'y pagkakasangkot ng kanyang ama sa mga iskandalo. Sa isang bihirang public statement, nanawagan si Ellis sa kanyang ama na bumalik sa Pilipinas at harapin ang pananagutan. Nilinaw rin niya na inilalayo niya ang sarili sa mga political at business affairs ng kanilang pamilya at iginiit na ang kanyang fashion brand ay self-funded at walang koneksyon sa anumang illegal o questionableng aktibidad. Ang publikong sigalot na ito ay nagpapakita ng personal na epekto ng mga iskandalo sa pamilya Ko at inilalantad ang malalim na hidwaan sa gitna ng lumalaking scrutiny mula sa publiko. Number 7, legal actions and calls for accountability. Kasunod ng sunod-sunod na aligasyon, lalong tumindi ang mga legal na hakbang para papanagutin si Saldico. Humingi na ang Department of Justice ng Interpol Blue Notice para matunton ang kanyang kinaroroonan dahil ayon sa ulat, nasa ibang bansa na siya simula nang pumutok ang mga kontrobersya.
Kasabay nito, inatasan na rin ang Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang kanyang mga assets, kabilang na ang fleet ng luxury aircraft bilang bahagi ng mas malawak na investigasyon sa umano'y financial misconduct. Sa kabila ng lahat na ito, patuloy ang pagtanggi ni Ko sa anumang pagkakamali at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumabalik sa Pilipinas para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Ang kanyang patuloy na pagkawala ay lalong nagpapaigting sa galit ng publiko at panawagan para sa transparency at hustisya. Habang lumalalim ang mga investigasyon, at tumitindi ang panawagan ng publiko, lalong naging malinaw ang tanong ng pananagutan. Sa dami ng aligasyong hindi pa nasasagot at hustisyang tila naantala, hindi maiwasang itanong, babalik pa ba si Saldico para harapin ang mga kaso laban sa kanya? O muli na namang mababaon sa limot ang hustisya? What do you think? In issues like this, every voice matters. I-share ang thoughts mo sa comments. Share mo rin ito kung naniniwala kang dapat panagutin ang mga nasa posisyon. Is it time to amplify the call for transparency and accountability? Daghang salamat. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, a heart full of love makes a beautiful life. Shout out and thanks to the comment of Axie Tomars and Fito Panks. Maraming salamat po.